Kumusta? Pag-usapan natin ngayon kung paano ba talaga natin matatalo ang pinakamalaking sakit ng ulo sa palayan. Walang iba kundi ang mga damo. Handa na ba kayo? Tara! So bakit nga ba sila ang number one na kalaban? Kasi, isipin nyo, hindi lang sila basta tumutubo dyan. Sila ang direktang kaagaw ng palay natin sa lahat ng bagay. At kapag naintindihan natin yan, doon pa lang tayo magsisimulang manalo. Okay, para makabuo tayo ng magandang game plan, unang-una, kailangan nating kilalanin kung sino ba itong kalaban na to. Ano ba talaga ang ginagawa nila sa ating bukid? Isipin nyo na lang na parang may kasosyo kayo sa bukid na hindi nyo naman inimbita. Sila yung unang sumisipsip ng tubig, unang sumasalubong sa sikat ng araw at unang kumakain ng abono na para dapat sa palay. Ang resulta, diretsong kabawasan sa ating aanihin. Ngayong alam na natin kung gaano sila kadelikado, ang susunod na hakbang, alamin natin kung sino-sino sila. Kasi nahahati sila sa tatlong pangunahing grupo. Dito medyo tricky. Tignan niyo to. Ang grasses at sedges. Sa unang tingin, halos magkamukha, di ba? Lalo na't bata pa. Pero heto ang sikreto. Yung grasses parang palay talaga. Pero yung sedges, kapain nyo yung stem, triangular yan. Tatsulok. Yang ang palatandaan na hindi mo dapat makakalimutan. At para mas malinaw, heto ang ating cheat sheet. Grasses, yung mga impostor na kamukha ng palay. Sedges, hanapin niyo yung tatsulok na stem. At broadleaf, ito yung pinakamadaling makilala kasi malalapad ang dahon, parang gulay. Kapag alam mo kung sino ang kalaban, alam mo kung paano lalaban. Okay, kilalanan natin sila. Ang tanong na yon, kailan ba ang pinakamagandang pagkakataon para umatake? Dito, napakahalaga ng timing. Tingnan nyo kung gaano kabilis ang buhay nila. Mula sa buto, tutubo sila. Pagkatapos, magiging seedling na akala mo palay din. Tapos, biglang bibilis ang paglaki at pagsanga. At bago mo mamalayan, namumulaklak na at gumagawa na ng libo-libong buto para sa susunod na salinlahin salot. At alam nyo ba kung gaano kabilis ang buong prosesong yan? 2 hanggang 3 buwan lang. Grabe no, ganyan sila kabilis dumami ulit. Kaya hindi talaga pwedeng mag-relax o magpitiks-pitiks. So ngayon, alam na natin kung sino sila, paano sila lumalaki at kailan sila pinakadelikado. Oras na para pag-usapan ng ating mga armas. Dito na papasok ang mga herbicides. Ano nga ba yung herbicide? Simple lang, ito ang ating mga sandata. Mga chemical na ginawa para sa iisang misyon, kontrolin, sirain o pigilan ang pagtubo ng mga damo. Ito ang mga gagamitin natin sa laban. May dalawang klase ng diskarte dito, parang depensa at opensa. Ang pre-emergent, yan ang ating depensa. Ginagamit mo bago pa man sumulpot ang damo para pigilan na agad. Ang post-emergent naman, yan ang ofensa. Ginagamit kapag nandyan na ang kalaban, tumubo na sila. At kung pre-emergent o depensa ang pag-uusapan, napaka-critical ng timing. Pagkalipat tanim, meron ka lang napakaikling panahon, 0 hanggang 5 araw lang para i-apply to. At tandaan, dapat laging may sapat na tubig ang bukid para umepekto. Okay, isa pang mahalagang bagay. Ang selective, isipin nyo parang sniper yan. Pinipili lang niya ang target, yung damo lang. Ligtas ang palay nyo. Samantalang ang non-selective, ito na yung bomba. Walang pinipili. Lahat ng tatamaan, patay. Kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. At pakinggan nyo tong mabuti, isang mahalagang paalala. Dapat iwasang tamaan ng tanim dahil walang pinipiling patayin. Malinaw na malinaw, di ba? Seryosong bagay to, kaya dobling ingat talaga kapag non-selective ang gamit. Alright, so ano-ano ba itong mga sandata na to? Silipin natin ngayon ang laman ng ating arsenal para sa iba't ibang sitwasyon. Bago pa man tayo magtanim para sa paghahanda ng lupa, ito yung pang-general cleaning. May glyphosate at glufosinate ammonium. Parehong non-selective to, so ang goal talaga ay total wipeout. Linisin ang bukid bago magsimula. Pagkatapos magtanim, para naman sa defensa o pre-emergent, may mga options tayo. Kung ang problema nyo ay kadalasang grasses at sedges lang, pwede na ang butaklor. Pero kung kasama rin ang broadleaves sa sakit ng ulo nyo, mas maganda ang pretilaclor o oxidizon para sigurado. E paano kung may nakalusot na? Dito napapasok ang post-emergent. Kung puro grasses lang ang nakikita nyo, may Sahalophop butyl. Kung broadleaves at sedges naman,
2,4-D ang para dyan. At kung halo-halo ang kalaban, parang fiesta, may Bespiribak Sodium na kayang labanan silang lahat. So ayan na, mula sa pagkilala sa kalaban, pag-alam sa tamang tiempo at pagpili ng tamang sandata, ano ngayon ang kabuuan ng ating plano? Ano pa dapat ang maging resulta ng lahat ng ito? Para simplehan natin, heto ang ating battle plan. Una, intindihin mo kung bakit sila kalaban. Ikalawa, kilalanin mo ang 3 uri. Ikatlo, alamin mo ang tamang timing. Ikaapat, pumili ka ng tamang armas. At ang panghuli at pinakaimportante, isagawa mo ang plano ng maayos. Yan ang mga hakbang para maprotektahan ang ani natin. Tandaan po natin, ang laban sa damo ay hindi tsambahan. Ito ay laban ng kaalaman at tamang pagpaplano. Dahil ang totoong tagumpay sa bukid, palaging nagsisimula sa tamang estratehiya.